Hello. Hello. Good evening po sa inyo lahat. Unang-una, gusto namin magpasalamat sa lahat-lahat sa inyo for spending your time at nakiramay kayo sa Davie. No? This is actually a eulogy. No? Pero ayaw naman namin maging senti at ayaw naman maging so it's going to be very light eulogy version 2.0. Okay. Para kwentuhan lang tayo, no? Kukwento namin si Daddy, parang tapos kung sino gusto magsalita, no? So actually, noong April 21, mga before 8 o'clock in the morning, siguro, naka-receive ng phone call si Ernie. So, lagi niya sinasabi, Saldi, ako nandun sa kwarto. So, napalapit ako, sabi ko, bakit? Akala ko kasi si Saldi. Sabi ko, Saldi, gano'n siya na gano'n. Akala ko talaga si Saldi. Ano nangyari kay Saldi? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi, si Daddy, sabi niya gano'n. Tapos yung nataranta na kami lahat, gano'n. Pero as much as possible, since kami lang talaga ang magtutulungan, so nilip namin yung spirit ng bawat isa, kaya natin to, talagang tinawag na si Daddy, gano'n. Tapos we made arrangements sa lahat, no? Actually, si Daddy tsaka si Mami, dalawa na lang natitira si Sammy tsaka si Ernie, no? So ako yung nag-iisang manugang ni Mami at tsaka ni Daddy. So, blessed naman ako na wala akong problema sa mga in-laws ko. Sa Mami, sa Daddy, kay Ate Hani, kay Saldi. So, very thankful ako. Tapos, siguro, sabi ni Lord, kotang-kota ka na sa asawa mo sa konsumisyon. Kaya, blessed na ako sa mga in-laws ko, no? So, ikukwento ko rin na during our struggling years, no, yung growing up years ni Jason, si Daddy talaga ang nandun. Binabantayan siya sa school, pagpasok niya. Inaantay siya hanggang lumabas siya. Everyday yon hanggang naging siya, graduate siya ng grade school, pre-summer, meron siyang mga sports activities. So, siya kasama siya sa mga basketball, kung anong sports activity niya. Si Daddy talaga ang palagi niyang kasama. So, yun yung hindi pa siya nagkakasakit. Ang schedule kasi nila nung bata-bata si Jason, Monday to Friday, si Daddy nagbabantay sa school. Saturday or Sunday, si Mami naman ang pumupunta sa bahay para magdadala ng pagkain, pagluluto kami. So, ganun ang ginagawa nila palagi, na talagang na-appreciate naman namin lahat. Kahit naman nung medyo nag-mature na at malaki na si Jason, kahit naman nasa stage na si Ernie, talagang pinupuntahan namin si Daddy, pinadala namin siya ng pagkain pag Christmas.
talagang pinapakita naman namin sa kanya na kahit nang wala si Ernie, nandun kami palagi. No? So, nung nagkasakit siya, nung nagkasakit ang mami, yung mga helpers nila, talagang sa amin nanggagaling. So, nakikita naman namin na talagang pinagsisilbihan sila. Si Annalyn, for one, mula nung nagkasakit si mami, siya yung nag-asikaso, hanggang nagkasakit si daddy, siya pa rin yung nag-asikaso. Yung si Virgie, nung umalis si Annalyn, si Virgie naman. So, ang kinukwento ni Virgie, sabi niya, si Daddy, tuwing Christmas kasi, nagbibigay kami ng envelope. Sabi namin, nakalagay doon, Merry Christmas Daddy, we love you, Ernie, Nida, and Jason. Binata pa kasi si Jason noon. So, sabi ni Virgie, yung maid niya, talagang tinatago ni Daddy lahat yung mga binibigay namin envelope. Tapos, lagi niyang hinahanap yun. Tapos, binabasa niya yung envelope. Tapos, yung money, intact pa rin. At saka, basta pag nakita lang niya, papatabi niya uli, titignan niya uli, gano'n. So, ginojoke ko yung maid, sabi kong gano'n, uy, baka chinecheck lang na Daddy kung nandun pa yung pera, sabi kong gano'n. Pero, syempre, joke lang yun. Pero, ang sinasabi talaga ng maid, talagang tinitingnan niya palagi na yung envelope na binibigay namin at binabasa niya palagi. Tapos, ang last naman ang latest na helper sa kanya, si Janine. Nasaan si Janine? Si Janine, ang last na helper niya. So, ang kinukwento naman ni Janine, bibigay siya ng gamot, nagbibigay siya ng pagkain, nag-change siya ng diapers, no? So, ginojoke ko naman si Janine, sabi ko gano'n di nakita mo na yung ni Daddy, sabi ko gano'n. Talaga kasi siya, sabi ko gano'n, yun, tumatawa lang siya. Gusto ko lang sabihin kay Daddy talaga na very appreciated namin lahat ng talagang ginawa niya for Jason. He is a big factor in molding the character of Jason. Siya talaga ang kasama ni Jason ng maliit nung wala kami dahil on provincial assignment ako or what. Siya talaga ang kasama ni Jason kumakain. Siya ang kasama ni Jason naglalaro kung merong sports activity. So, thank you, Daddy. Thank you talaga sa lahat ng ginawa mo. Na alam kong kahit na yung time na binabawal na ng school na magkaroon ng bantay kasi sabi nila old enough na yung mga estudyante. To the point na yung mga bantay, doon na sila nakaupo sa mainit na pwesto. Pero kay Daddy, baliwala yun. Talagang hanggang hindi lumalabas si Jason ng eskwelahan, hinaantay niya si Jason doon sa spot na yun, na mainit. Every day. So, thank you, Daddy, talaga. It's going to be an open mic, so kung sino ang merong mga experience na gusto mong share kay Daddy, I will appreciate you if you like to share anything.
It's Jason's turn. Madalas hindi ako nagsusulat ng mga manuscript, pero sinigurado ko lang na meron ako. Dahil baka kasi nahirapan akong ilabas yung mga ganun. So, nais ko po magpasalamat sa inyo lahat na nakikiramay sa pagpanaw ni Tati, aming mahal na lolo. Kung wala kayo, bumukat na nga ako dito. Ako lang mag-isa na sa pila. So mga hindi ko wala kilala sa akin, ako pala si Jason. Paborito nga po ng Daddy. So, malamang po ay wala po akong kaagaw o malamang wala din akong mga kaingit. Sa madaling salita, wala na talaga siya pagpilihan. Okay. So madami yung pinagdaanan namin ng Daddy. Madalas po siyang kasama nung ako'y bata pa, tulad sa amin ni Mama. Madalas ay, lagi niya ako iniintay pagka sa eskwela. So tuwing bakasyon, ako naman napupunta sa kanila, ako naman nasa Dos Castillas, para makitulog at para magbakasyon. So minsan baliktad naman, kung bakasyon naman din bakasyon ko, minsan siya naman ang nagbabakasyon sa amin. So, hindi ko naman, minsan pag nagbabakasyon naman siya, hindi ko naman alam kung ako talaga ang binibisita niya o gusto na talaga niya magbakasyon mula sa Dos Castillas. So, madami naman ako natuto sa kanya. Natuto din ako magtakilig ng mga lumapalabas. Yun yung mga hilig na talabas ng Daddy. Tulad din na mga Charlie Chaplin, Albert Costello, The Stooges. Pag mapanood niya, lagi tumatawa yun. Lagi kami nagtatawanan nung hindi ko manilimutan mga pagkakataon yan. So, nung bata din ako, hindi ko din alam kung ano yung ibig sabihin ng hair gel. So, nabulay since lagi ko siyang kasama, pumada lagi ang gamit ko. So, Daddy, siya naman ay isang napakabait, marangal, matapang na tao. Tapat din siya ng lingkod sa ating bayan bilang isang sundalo ng panahon ng mga Hapon. Sa mga hindi nakakalam din, siya din isang veterano ng World War II. Madalas niya kinukwento yun sa akin, lalo bago matulog. Tapos, nakwento din niya na patuloy din siya naglilingkod bilang isang pulis pagkatapos ng giyera. So, mahilig din siyang makinig sa musika, lalo na sa mga tugtog, sa mga pang-opera. Yung hilig niyang kanta, yung mga kanta ni Pavarotti, Luciano Pavarotti. Minsan pag wala naman siya magawa, bigla niya kakantahin yung mga yun. Ako naman, hindi ko naman naintindihan yung mga salita, pero mukhang maganda naman yung tugtog. Yun. So, sa amin, pagsasama naman ng Daddy, dami din naman ako natutunan. Tuto din akong boxing, tuto ako mag-swimming sa tulong niya. Magaling din siyang hilig din niya kasi ang boxing. So, may time din na dinala niya ako dun sa isang boxing gym dun sa Manila. Tapos, parang sinamahan ako dun mag-training. Tapos, sabi niya, kung siguro nag-aral ka pa, nag-train ka pa dyan ng mga isang taon, lalakas ka pa niyan, saka magkakaroon ka ng mga pandesal sa tiyan. Sabi ko, ayoko nga. Bakit issue na nun? Kung alam ko lang kung nabig sabihin ng abs nun, sana tinaloy ko na. Ayun. So, malakas yung disiplina ng Daddy sa pagkain. Kahit na mukhang masarap yung mga pagkain, lalo tumanda siya, ayaw na talagang kainin. Niiwasan niya kasing magka-presyon matapos kumain. At upang hindi naman din namin namana yun. Sa expert naman namin na lalaki namin. Ayun. So, ayun. Yung isa sa din sa mga hindi ko malilimutan na mga pinahaya sa akin ng Daddy na may mga ilang oras din na parang dami din akong pinagsak nung nasa UST ako.
Parang sabi niya, tuloy mo lang. Ganun. Sabi niya, tuloy mo lang yan. Sabi ko, pangit naman yung mga magiging, kalalabasan nito. Hindi, ano yan? Parang, hindi mo naman kawalan yan. Basta tuloy mo lang. Gusto na bumawi ka. Kaya nagtatak sa isip ko. Sa ngayon, parang nakabangon naman din ako. So, medyo nabawi ko naman yung aking mga nawala noon nung nag-aaral ako. Medyo nagkulak-kul kasi ako doon. Medyo nabawi naman. Nakapagod naman ako yung nagtrabaho. Ayun. So, isa pa, parang mayroon, pag lumalabas kami, pag bibili ng mga may makita akong magamit, gano'n. Sabi ko, dati, parang gusto ko ito. Gano'n. Di tayo mo tatanungin sa akin, ito ba kailangan? Gano'n. Kailangan mo ba yan sa pag-aaral mo? Kailangan mo ba yan saan mo gagamitin mo? So, ako naman, parang mapaisip din ako. Sabi ko, oo nga naman. Saan ko gagamitin yung mga. So, doon ako natutulog yung practical din. Tapos, yun, hindi ko din malilimutan sa dati yung kanyang ngiti, kanyang pagtawa. Lagi yun, pag nagkukwentuhan, lagi kaming tatawanan. Tapos, may mga time din na minsan parang pag natutulog, parang siguro dahil sobrang haba ng usapan namin. Minsan kasi pag-usap din siya, minsan siya yung tipong pag nagkukwento, nakahiga, minsan nagde-declutter yun. Nakahiga. Ako naman, yung nagaya pa din. Tapos, may time na nag-outing kami, parang magka-share nun ako, Ninong Sandy, tsaka si Daddy. So, noon na kami matulog ng Daddy nun. Tapos, nung pumasok si Mama at Ninong Sandy doon sa kwarto, nakita kami, parehas na naka-ganitong pwesto, parehas na naka-declutter, parehas na naka-anak. Sabi ni Sandy, ayaw ko lang matulog dyan. Baka mag-aya pa ako sa dalawang yan. Yan. Tapos, yun. Siguro, ang dami din niyang naitulong sa akin. Siguro hindi ako mapupunta dito sa kalagayan ko ito, hindi dahil din sa dati. Tapos, parang nung bata ko, parang isa siya din sa mga idol ko. Pero kay Papa. Ayan. Nasa kay Papa. Siyempre sila naman yung mga, parang sila yung mga tumulong din sa akin. So, final words ko, magkikita ulit tayo dati. In the future, huwag ko lang ngayon siyempre. Pero, lahat ng mga pinamana mo sa akin, lahat ng mga pinamahagi mo sa akin, yun naman din ang mapapamahagi ko din sa mga magiging anak. O sa mga magiging ako ko. So, si Daddy is a great teacher, a great father, and a great mentor. Maraming salamat. So, siguro, naiintindihan niyo kung bakit na-appreciate ko na si Daddy ang kasama niya palagi, imbis na si Ernie. So, next. Everybody knows you. The ever loyal, sinacrifice ang career, lahat for Daddy. Si Lolo Papa muna.
I'd like to end this with a prayer. Pwede na mag-distribute lang ako. Kasi yung kwento ko nga kanina na hindi na siya nagising kasi na-ICU siya several years back, no? So, na-ICU siya, meron siya chance na nakapag-extreme action siya. But this time, hindi naman siya nagising sa pagkatulog niya. So, walang chance para mag-extreme action. So, ang talagang namin sa kanya is bigyan siya ng magandang libing at tapos everyday nagmamas kami. So, yun din ang gusto kong i-request to everybody. Lahat bigyan siya ng prayers, no? So, I would like to request everybody to stand up and I will give you some prayer. Kailangan talaga ni Danny and prayers, no? So, I would like to ask a favor to everybody. Kahit once, sana dadasalin mo itong dasal na ginawa namin for you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Prayer for our beloved Camilo Calala. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Lord be the Father, Son, and Holy Spirit. God, Creator, Redeemer of all faithful, grant to the soul of our departed Camilo the forgiveness of his sins, that through our prayers we may obtain the pardon which we always desire. Eternal God, who taught us to love and respect our parents and guardians, grant and beseech you that he was the instrument of your loving providence given to us, so our prayers may be the means to obtain for his speedy release from his sufferings and free admittance to your infinite joys. God, our merciful Father, we humbly beg you, in behalf of our beloved Camilo, to deliver him from the hands of the enemy and lead the holy angels to lead him into paradise, his true home, and obtain eternal joy. Be merciful, O Lord, to the soul of Camilo, to whom we offer this prayer. Grant, we pray, that our departed Camilo may be cleansed and delivered from sins, and receive forgiveness and everlasting rest. Absolve, O Lord, your servant Camilo from every bond of sin, so that through your help he may deserve to escape the judgment of God and come to the enjoyment of eternal life. We all ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Eternal rest give unto Camilo, Lord, from the gates of hell. May he rest in peace. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you po talaga.